Akin lang siya! Akin yan! Akin! Alisin mo ang kinarga mo sa kanya! Kung hindi, pasasabugin kita sa kinalalagyan mo! Hindi mo ko kaya tanda! Ganun ba? Huwag mong sabihin hindi kita pinalaan! Itinapat ni Tandang Juan ng dalawang daliri nito sa kanyang bibig, magkadikit na hintuturo at hinlalato. Nag-usal. Pagkatapos mag-usal ay hinipan ang dalawang daliri niya. Pwes, kung ayaw mong tumigil, tikman mo ang bagsik ng espada ni Atardar! Napalitan ng takot at pag-aalala ang bruha, habang unti-unting lumiliwanag sa paligid niya. Gamit ang mga ito, ginilitan niya ang leeg ng babaeng sinasapian. Ang simula. Ang mundo ay nababalot ng hiwaga. Lagi nating tatandaan na igalang at irespeto ito. Ang kwentong ito ay hango sa malikot na imahinasyon ng may akda. Maging ang mga tauhan ay piksyonal. Walang eksaktong lugar. Walang eksaktong taon. Masayang nagpipicture si Second Lieutenant Kiro Hernandez sa kanyang mga ka-squadmates at mga kaanak. Sa isang opisina ng military school, nakasuot sila ng tipikal na pang-araw-araw na uniforme ng isang kadete. Nakatayo sina Second Lieutenant Kiro at mga ka-squadmates nito sa harap ng pintuan, habang inaantay na tawagin sila isa-isa. At sa paglabas ng isang naunang kadete, ay tinawag niya si Kiro. Kiro, ikaw na! Sir! At ease, Kiro. Congratulations, You're about to leave this institution to serve your country. Sa palagay mo, saan branch ka ng Armed Forces ma-assign? Sir, permission to make a statement, sir! Go ahead. Sir, I always wanted to be part of the Army unit, sir! And be a musang, sir! I see, Kiro. Kahit saang branch ka mapunta, I am sure you will do great. Don't forget your training. You are about to report to this facility next week. You will be picked up by one of our assets. This will be next week, Second Lieutenant. Tandaan mo, kung ano man ang makikita mo, mararamdaman mo at mararanasan mo, ay parte ng kasanayan sa division mo, Kiro. Well, you know the drill. Congrats ulit and Godspeed, Second Lieutenant. Sir, thank you, sir! Permission to leave the room, sir! Go ahead. Sabihan mo na sila. Paglabas ni Kiro sa office ay binati siya ng kanyang mga squadmates at nagkumpulan. Mga iskwa, saan kayo magde-report? Ako sa Navy. Air Force naman ako, Iskwa. Ikaw, Kiro. Eto, sa Civil Military Operations Regiment ako, iskwa.
Patingin nga. Oo nga, no. Nice naman yan, Iskwa. Salamat, Iskwa. Ito na ang pinakahihintay natin. Naka-standard army uniform si Kiro at papasok sa isang army chopper na maghahatid sa kanya sa kanyang assigned army division. Malapit nang maglanding ang army chopper sa isang magubat na barangay. Madalang ang mga bahay at napapalibutan ng mga puno't halaman ang paligid. Sir, be ready! Lapit na po tayo! Lapit na po tayo sa LC! Are you sure about this, sir? Verify, please. Wala ako nakikitang kampo dito, sir. Positive, sir! Lumapag ang chopper sa may patag na bahagi ng barangay. Makapal-kapal ng damo at bumaba na si Kiro sa chopper sabay kaway sa chopper. Iniikot ni Kiro ang kanyang paningin sa paligid. Di niya mawari kung bakit sa lugar na ito siya inilapag. Wala namang nakalagay na instructions dito. Mag-aantay lang ba ako dito? Pinadala ba ako sa lugar ng mga rebelde? Marahil, kung sino man sila pinapanood nila ako ngayon. Stay snappy and alert. Maya-maya ay may tumawag sa likuran niya. Second Lieutenant Hernandez, sumunod ka sa akin. Yes, ma'am. Magubat at tanging tunog lang ng mga huni ng ibon at kuliglig ang maririnig. Nang biglang nagsalita si Maya. Ako nga pala si Maya. Na-brief ka na ba tungkol sa lugar na to? Negative, ma'am. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin. Hanggang sa marating nila ang baryo Santa Catalina. Ang mga bahay ay halong bato at kawayan. Mga batang naglalaro sa daan. Mga magsasaka na akay-akay ang kanilang mga kalabaw. Hanggang sa marating nila ang dulo ng baryo. Bumungad sa kanila ang isang matandang bahay na bato. Bahay na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. May 2 palapag ang bahay na may kapis na bintana. Mapapansin may mga taong nag-uusyoso sa labas ng bahay na tila ba nag-aalala at may maririnig na sumisigaw sa loob ng bahay. Dito na tayo. Pumasok sila sa bahay. Simple lang ang loob ng bahay. May mga lumang upuan, tukador at lamesang mahaba sa may kusina. At may hagdan sa gitna nito papunta sa 2 palapag na puro mga kwarto na nang nakatira. Dumiretso sila sa kwarto kung saan makikita ang isang babae na nakaiga sa kama at hawak ng 4 na lalaki sa mga bintit braso. Pilit naman itong nagpupumiglas. Sa harap naman ito ay nakatayo si Tandang Juan. Habang nasa silid ay pinapanood nila Kiro at Maya ang nangyayaring gamutan. Hindi mo ako kaya tanda! Kaya kung ako sa iyo! Tumigil ka na! At uminom ka na lang ng alak! Tumigil ka! Kung ayaw mong ipadala kita sa impyerno ang pinanggalingan mo, sabihin mo ang pangalan mo! Itinapat ng babae ang mukha nito kay Tandang Juan, sabay labas ng dila nito. At tila ba gustong lapain si Tandang Juan. Natatakot na rin ang mga humahawak sa kanya at sabay tawa ng nakakaloko. Natawa lamang si Tandang Juan. Huwag kayong matakot mga iho! Isa lamang yang ilusyon! Ipikit nyo lamang ang mga mata nyo at manampalataya kayo sa poong may kapal! Mahinahon na sambit niya sa mga lalaking humahawak sa babaeng may sapi. Habang nakatitig sa babae si Tandang Juan, ay nag-umpisa itong mag-usal. Lumapit ito sa babae at hinipan ang mga noo nito. Sabay sambit ng, Pamako! ang pamako, isang orasyon upang hindi makabalik ang espiritu na sumapi sa mangkukulam sa kanyang katawan. Pagkatapos sipa ni Tandang Juan ng babae, ay sa di malamang dahilan ay di na makagalaw ang babaeng sinasapian. Bumitaw na rin ang mga humahawak sa kanya. Bigla namang napalitan ang tono ng babae na tila ba nag-aalala. Ano
Alisin mo! Akala ko ba'y malakas ka at di kita kakayanin? Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong ginawa ng babaeng ito sa'yo at kailangan mo siyang kulabin. Hindi mo mayayaman! Kahit anong gawin mo! Sa isang banda naman ay di maintindihan ni Kiro ang mga nangyayari. Bakit siya naroroon? Baka sa mukha niya ang kalituhan at pagkamangha nito sa mga nangyayari sa harapan niya. Napansin naman ni Maya ang itsura ni Kiro. Lumapit siya dito at binulungan ng... Hawakan mo ang kamay ko. Pagkatapos, ipikit mo ang mga mata mo. Huwag na huwag kang gagawa ng ingay sa kung ano man ang makita mo. Tahimik ka lang at magmasid. Naiintindihan mo? Yes, ma'am. Sinunod naman ni Kiro ang sinabi ni Maya. Hinawakan niya ang kamay nito at pumikit. Ipinikit din ni Maya ang kanyang mga mata at itinapat ang isa niyang palad sa nangyayaring gamutan. Walang ano-ano ay nakita nila ang presensya ng espiritu ng bruha at ang presensya ng gabay ni Tandang Juan. Isa itong kabalyero na nakasakay sa kabayong puti. Magkahalong takot at pagkamangha ang naramdaman ni Kiro nang masilayan ang mga presensyang yon. Ang mga presensyang yon ay nasa taas ng babaeng sinasapian at ni Tandang Juan. Itinaas ng kabalyero ni Tandang Juan ang kamay nito sa kalangitan. Pagkasigaw ni Tandang Juan ng 7 espada ni Atardar. Lumiwanag ang paligid at mula sa itaas ay lumitaw si Atardar. Isang anghel na may 7 kamay at may mga espada. Si Atardar, ang tagapagtanggol, kataas-taas ang Diyos ng mga antingero, isang mandirigma na may nagniningas na espada. Karaniwang gamit ito ng mga pulis at sundalo sa pamproteksyon sa bala at kapahamakan. Ginilita ni Tandang Juan ang liig ng babaeng sinasapian gamit ang kanyang magkadikit na daliri. Sabay transisyon sa Atardar na itinabak ang kanyang espada sa bruha sanhi ng pagkalusaw nito.